tayo ngayon, punta tayo ng BRT para sa 7 months performance nitong ATR 160 natin. As usual, kasama natin si Mrs. At ang timbang namin is 80 kilos tsaka 120 kilos. So total of 200 kilos yung dala ni ATR 160 papunta ng BRT Bulacan. So may mga paahon tsaka lubak. Tignan natin yung performance nito after 7 months na all stock pa din, aside dun sa regroove lang sa bell tsaka 14 grams na fly ball or roller ball. Alright? Tsaka yung MDL pala natin. Yan. Okay, let's go. Yun mga boss, so paahon kagad tayo dito syempre sa DRT. Alam niyo naman, pag pupunta kayo dito, malamang ang lubak at mga paahon na kalsada bago ka makapunta sa mga magandang spot dito sa DRT. Pero syempre yung iba dito ini-spalto na nila, goods na rin siya. Pero yun nga, paahon pa rin talaga dito kaya masarap mag-break-in dito. Yan, dalawa kaming magkasama ni Mrs. ngayon. So again, 200 kilos ang total namin na nakasakay sa ATR 160. At so far, goods na goods pa din itong ating ATR 160. Yan na po, nasa arko na tayo ng DRT. Yan, so 5 months ago, ganito yung una nating content dito sa ATR 160 na nag-trending. So unang-unang labas ng ATR 160 natin, niride kagad natin siya sa DRT kasama si Mrs. para matesting yung durability, yung power ng makina at yung kapit ng preno. So pati yung suspension, yung play niya. So okay pa naman. So ito yung after 6 months na first vlog natin, nagpunta ulit tayo ng DRT. Sa Pilapilon Hills tayo pupunta ngayon para masubok ulit yung power ng makina, ng suspension at ng preno nito ni ATR 160. Pati rin yung gas consumption kapag medyo mabigat yung sakay, sasabihin ko rin mamaya. Itong part na to pataas talaga to, kaya ang kph lang natin dito is nasa 30 to 45 dahil tinitimbang lang natin yung takbo natin sa ating bigat dahil 200 kg nga kami in total, so dahan-dahan lang din. At hindi naman hirap ang makina ni ATR 160 after 7 months. And syempre alaga ko rin to sa CVT cleaning bago tayo bumabiyahe and after bumiyahe kasi may mga natitira dong mga carbon deposit sa CVT natin na nagkukos ng vibration or sliding or delay or yung tinatawag nilang dragging sa mga motor shop. So yun yung nagkukos ng kalimitang dragging is yung mga carbon deposit sa CVT. So yan nga, paakyat to at medyo may mga kurbada rin. Masarap mag-break in dito sa DRT kapag may bago kang motor kasi talagang ma-test yung durability ng suspension, ng braking power and even yung lakas ng makina mo lalo na kapag may OBR ka. Kaya I suggest dun sa mga bagong kuha, once na may ORCR na kayo, bisitahin nyo tong DRT sa pinakadulo. Masarap magpunta doon kasi paahon, marami rin konting lubak. At meron din naman mga spalto tulad nito, makinis yung daan pero paahon siya. And syempre enjoy naman kami dalawa at hindi na matagtag dahil in-adjust ko nga ang rear suspension nito ni ATR 160 dahil adjustable naman ang kanyang rebound. Kaya okay na okay, goods na goods. Maganda rin ang tanawin dito sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Kaya try nyo rin mag-drop by dito once in a while para matest ang inyong ATR 160, yung suspension niya at yung kanyang makina. Tapos regarding nga pala sa power 1 mode nito ni ATR 160 or yung support mode niya, kapag paahon, isang beses ko lang siya nagamit, sinubukan ko lang din sa sobrang paahon. Dito sa may part na maputik at medyo madulas na kalsada, sobrang tarik nito mga boss, kaya sinubukan natin yung power 1 mode, no problem, goods na goods pa rin naman. Isang beses ko lang siya sinubukan, dito lang sa part na to. Kapag medyo beginner na rider ka at dumaan ka dito, wag mong ibabad ang throttle mo kapag paahon na ganito or medyo pahabang paahon tulad nito. Try mong bumuelo kada paangat like yung sinabi ko sa previous vlog. Unang rev mo 35 kung kaya, then buelo ulit 45 kph hanggang sa ma-reach mo yung tamang speed niya. Oops, may putik. Ayan may landslide pa dito mga boss, pero yun nga, maganda naman ang ating gulong dahil naka all-terrain tires tayo sa ATR 160 kaya basic na basic yan sa atin mga boss. Grabe after siguro ng Carino nagka-landslide dito sa DRT. Pero nililinis naman na nila. Tapos paahon na naman. Kaya talagang subok na subok yung ATR 160 ko dito sa DRT dahil nga pag may OBR ako, automatic 200 kg yung dala ng ATR 160 tapos mga gantong paahon, lubak. Talagang solid na solid ang performance kapag dito ka nag-break in. Yan, overtaking, walang problema. Hindi na ako naka P1 mode ata nito. Naka TCS pa ako niyan. So walang problema pa rin kasi proper rev matching lang ginagawa ko. Depende sa bigat namin like 30, 35
buwelo ulit ako. Tulad yan, may madudulas na parte pa din. So ganun lang, huwag nyong bababal yung throttle nyo kapag may paahon, lalo na pag mabigat yung load na dala nyo sa ATR 160. Yo, what's up mga bossing? So, dito ngayon tayo sa DRT Bulacan sa Pilapilon Hills para sa ating 7 months performance review update sa ATR 160 QJ motor, diba? So, running 7 months na siya mga tol at wala pa tayong pinapalitan sa kanya. Almost stock pa din talaga, specifically sa mga panggilid. Flyball lang at saka pinaregroove ko lang yung bell. Yun pa lang ang pinapalitan natin, tas linis-linis lang. Sa panlabas naman, MDA lang dinagdag ko para sa long ride natin na madilim at maulan. Tapos hand grip. Hand guard pala. Yan. Tapos ito yung mga cover sa headlight, yan, tsaka sa windshield. Ito nyo naman yung dinaanan natin mga tol. Medyo maputik at dahil nga may mga landslide ng konti dito sa DRT after nung bagyo. Pero grabe. Diba? Yan, so kasama ko ngayon si Mrs. Naka backride siya. So ang timbang natin ngayon is 200 kilos. So yun ang dala ni ATR 160 ngayon. Aside dun sa 132 na timbang niya na stock, kami. Tapos may mga paahon, pataas tsaka lubak dito sa DRT. Talagang alam nyo naman talaga yan pag DRT. Magandang pang break in ng mga motor ang papunta dito sa DRT kasi sa lubak tsaka sa mga paahon, tapos may mga konting kurbada din. So matetest nyo yung talagang performance ng preno, ng bilis, ng suspension, lalo na sa power ng makina. So kung gusto mo mag break in, lalo na ATR mo, drop by ka dito sa DRT para talagang masubukan siya. ATR 160 natin, solid. So kakatapos lang ng bagyong Karina, mga after ilang araw, tsaka tayo nag-drop by dito sa DRT, kaya may mga maputik, madulas at may mga landslide ng konti. Yan, kaya ang dumi ng ATR 160 natin. Ganda ng view rito. Yun lang maganda kapag umuulan, nabubuhay yung mga halaman, yung mga damo, nagiging green na naman yung mga bundok. So yan, sa ating ATR 160 7 months update. Goods na goods, patakboy natin galing sa init para marinig niyo yung makina. Yan. Ay, nakastand pala. Yun. So yan, parinig ko sa inyo yung makina after nung ride natin na paahon, putik tsaka lubak. Tapos may back ride. So total 200 kilos kami ni wife. Tahimik pa naman, parang stock pa din. Wala pa tayong problema, diba? Which is, that's very good for a 7 months review sa QJ Motor ATR 160 by Bristol scooter. Na sa nagtatanong kung matibay ba yan, maganda ba yan, kayo na po yung humusga sa comment section. 200 kilos po kami papunta ng DRT. Siguro alam nyo naman ang lubak at paahon dito. Tapos 7 months na siya, all stock pa din. Yun lang, flyball and regroove lang pinalitan natin dyan, tsaka linis sa panggilid. Tapos totally sa physical, yun lang naman yung sinabi ko. MDL, tapos ito yung protection film lang, tsaka handguard. Yun lang mga tol. So hopefully kapag may mga question pa kayong iba, comment nyo lang dyan para masagot ko kayo. Diba? Stock pa din lahat talaga. Stock pa din yan. Gas consumption natin medyo mataas dahil nga mabigat kami. So nasa siguro mga
38 kilometers per liter. Understandable naman yun mga tol, kasi medyo mabigat talaga kami dalawa, di ba? Pagdating dun sa makina, dahil nga marunong naman tayo magmotor ng scooter at hindi tayo walwal sa throttle, kasi syempre kapag may backride ka na mabigat, tas mabigat din yung rider, hindi natin kailangan gawin yung panay bomba ng bomba para bumilis tayo, lalo na sa mga paakyat. So proper throttle management ang ginagawa natin pag naka-scooter tayo, dahil nga hindi naman normal yung body weight namin dalawa ng backride ko or ng wife ko. So 200 kilos kami in total, kaya dapat pagpaahon hindi pwedeng walwal, dapat laging may buwelo. So far goods na goods talaga itong si Aether 160, lalo na sa tibay, suspension, sa preno, gamit na gamit yan dito sa DRT, very good. For 7 months review, makunat talaga to si Aether 160. Makina, walang problema. Sa panggilid, siguro mga after 3 months, magpapalit na ako ng center spring kung kailangan na, kung medyo mapagpag na yung belt ko. Pero so far, goods na goods pa naman siya. At tahimik pa ng konting makina natin. So enjoy nyo muna yung view dito mga idol. Yun, malinis na. Tinanggal lang natin yung mga putik dahil pag tumagal yan at hindi mo tinanggal after ng iyong bundok ride, magkukos yan ng mga tunog-tunog, tapos kalakalawang. Malinis na. Tinanggal natin yung mga putik dito, caliper, sa preno, sa suspension. Dito sa suspension, importante to kasi inverted yan, so pumapasok yung dumi yan sa loob. Tinanggal natin yung mga putik dyan. Ayan. Ito, sobrang putik na dinaan natin sa DRT, yung bundok, umabot na dito yung mga putik, pero tinanggal na natin. Yan ang importante after ng bundok ride nyo with the Aether 160. Banlawan nyo kagad pagkatapos para hindi manigas, mag-cause ng mga tunog-tunog sa bearing, kalawangin, ganun.